Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong unang Sabado ng taong 2023 dito sa Responde, Mata ng Mamamayan. Pamilyang naninirahan sa isang bangka ating nirespondihan. Mahirap talaga para sa magulang, lalo na kung may mga anak ka na maliliit pa. Ako lang kasi po kumikilos dito pag may bagyo. Kapag ako lang talaga nag-aano sa mga anak ko. Viral ngayon, isang pasahero na may mabuting puso para sa isang lumayang person deprived of liberty o PDL, ating makikilala na. Pamilyang nasunugan sa lungsod ng Parañaque, bago sumapit ang bagong taon, nagparesponde. Salamat po sa Net25. Maraming salamat po sa pagresponde. Dahil sa nasira nilang tahanan nang ito ay bagyuhin, ang pamilya ni Rosalyn pinilit na magkasya sa isang bangkang nasa tabi ng sira nilang bahay. Ang tatlo niyang anak at silang mag-asawa abay nagtitiis lamang hong sumilong sa isang maliit na tolda. Ang hiling nilang masisilungan, atin pong agad nirespondihan. Sa tabing ng isang tolda at tagpi-tagping kahoy na higaan, ang bangkang ito ang nagsilbing tahanan ni Rosalyn at ng kanyang mga anak sa mahabang panahon. Ang nagdaang bagyo ang naging dahilan kaya ang kanilang munting tahanan sa baybay ng Noveleta sa Cavite nagiba ng tuluyan. Una po kasi po, unti-unti lumalakas po yung hangin. Ang hangin po kasi pag ganito, habang lumalakas po yung hangin, lumalaki po yung dagat na yan. Hanggang lumikas na lang kami. Kasi kung nandito kami, nasira nga po yung namin trapal, umangat. Yung iba, lumipad doon. Natakot din po kami no kasi delikado na po yan eh. Isang hana lang yan. Yung isa hana ng bagyo, gigiba na po yan. At kahit pa inanod ng baha ang kanilang mga gamit sa bahay, ang mag-anak ni Rosalyn pinili pa rin manatili rito. Ang kanilang buhay nakadepende na sa biyayang ibinibigay sa kanila ng dagat. Nagbibilad po minsan ako dito ng tuyo. Minsan po, naglalako ng tuyo. Pag pinapatawag po ako ng amo ko, naglalaba, naglilinis ng bahay nila. Nag-ano po ng bangka, nagpipiloto. Ngayon po, wala na po siyang bangka na hawakan. Naghahayo mo na lang po ng lambat. Depende po, pag hindi nauubos, nasa 500 lang. Ano lang naman po, nag-aangkat lang po ako ng tuyo. O sakto lang sa kinikit sa pagkain naman. Di ka naman kasi pwede magtinda kasi dito lang naman ako sa Cavite magtinda. Ayoko sa malayo, ang iniisip ko itong pag-aaral. At dahil sa kakarampot na kinikita ni Rosalyn, hindi na sila humanap ng ibang matitirhan. Parang binabantayan lang po namin ng bangka. Kasi po nandiyan yung makina, nandiyan po yung LSC. Ayaw rin namin po na sisi sa amin yung mga nawala. Kaya dito na lang kami natutulog sa ganyan. Ang mga bata dito sa loob. Bago nagkaroon kami ng trapal, pinalagyan namin ng trapal. Ang bangkang ito ang nagsilbi nilang silungan, umaraw man o umulan. Mahirap.
nagtiis. Nahihirapan din ako pero nagtitiis din kami. Ang naawa lang ako sa mga bata. Kasi talagang inaano ko talaga ang mga bata. Kahit mabasa na ako ng ulan, wag lang sila. Kasi pag sila nagkasakit, diretso yan. Okay lang naman ako magkasakit kasi kaya ko naman. Ako po nakaupo lang kapag yung naulan kasi minsan ang ulan, pag ganito ang ulan, ang mga anak ko nilalagyan ko ng kumot para hindi maampiyasan dito sa harapan. Ang mga pagsubok sa buhay ni Rosaline, idinadaan na lamang niya sa ngiti. Dahil maliban sa kanilang masisilungan, kanya ring inaalala ang isa niyang anak na nagkaroon ng malubhang kondisyon mula nang ito ay maaksidente. Ilang taon na ang nakalipas. Ang panganay ko po lalaki, 12 anyos. Ang pangalawa si Angeline, 9 na po. Yung bunso ko po, 7. Yung isa lang po si Angeline. Kasi yung panganay ko po na aksidente ng 7 o 8 taon. Kaya nakaroon siya rin ng damage dito sa kaya hindi siya makasulat ng masyado. Dagdag pa sa kanilang suliranin, ang bangkang pansamantala nilang tinutuluyan, binawi na sa kanila ng may-ari nito. Kaya naman, pinagtagpi-tagping plywood ang tanging tumatabing sa kanila sa ngayon. Mahirap talaga po. Hindi ko masabi kung gaano kahirap. Mahirap talaga para sa magulang. Lalo na kung may mga anak ka na maliliit pa. Mahirap talaga. Hindi ko masabi kung gaano kahirap. Pero hindi ko naman dinadaing yung hirap eh. Ayaw ko rin mga bata na mahirapan ako. Wala pa po. Hindi pa nila yun nasasabi. Ako lang nakukwento na magtiis muna tayo na kasi wala pang bahay na maayos. Kaya dito muna tayo temporary matulog, sabi ko ganun. Pero pag maayos ang bahay natin, meron na tayong matulugan. Hindi nyo na mararanasan ng hirap. Yung matuluan ng mga maampiyasan ng bagyo, ng ulan. Dahil sa kanilang kalagayan at pag-aalala ni Rosaline sa kanyang mga anak, sa gitna ng aming panayam ay hindi na niya napigilan pang maiyak. Nahirapan kasi ako. Hindi ko masabi ang kwento. Ako lang kasi po kumikilos dito pag may bagyo. Kapag ako lang talaga nag-aano sa mga anak ko. Pasensya na po kahit naiyak ako. Sa dami ng bagyo, dami ng dumating na naranasan ko dito lang kami nahirapan. Mga anak ko talaga inaano ko para hindi sila makaranas ng hirap. Lahat po ginagawa ko para sa mga anak ko. Okay lang sarili ko maanoan ko na pabayaan ko eh. Huwag lang mga anak ko. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, dito, nak, mag-aral ka, magtapos ka ng pag-aaral. Kahit ako nahirapan, pagtapos lang kita ng pag-aaral mo. Kaya yung ginagawa ko sa yung hirap, gusto ko tumbasan mo ang pag-aaral sa pagtatapos lang. Ang tanging niyang hiling, bubong na masisilungan, dingding na poprotekta sa kanilang mag-anak, at maayos na mahigaan. Para po magkaroon kami din ng matulugan mga anak ko ng maayos. Yun lang po ang gusto ko. Kahit maliit lang basta ang mga anak ko, may matulugan na ng maayos na hindi mabasa ng ulan. Ang hindi alam ni Rosaline bago pa ang aming panayam sa kanya, ay naghanda na ang isa nating certified e-responder na Bisig Pilipinas na tumulong para sa kanilang pamilya. Ang kanilang grupo nakalikom ng halaga para sa pagpapagawa ng bagong bahay ni Rosaline. Ngunit, hindi ito sapat. Kaya naman, ang ating programa rumisponde na. Namili tayo ng mga plywood na gagamiting haligi ng bagong tahanan ng pamilya ni Rosaline. Nagpapasalamat ako sa Pag-asa, kay Kuya Oliver, sa inyo at saka sa Panginoon. Ilang araw lang ang nakalipas, ang bagong bahay nila Rosaline na itayo na. Ang kanilang pamilya hindi na magsisiksikan sa bangka
o maliit na papag. Dahil ngayon, buo nang muli ang kanilang munting tahanan. Ang dakilang pagmamahal ni Rosaline sa kanyang mga anak ang nagbigay daan para siya'y mabigyan natin ng agarang responde. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, walang imposible sa pusong nangangarap hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Ang masayahing pagtingin ni Rosaline sa anumang pagsubok sa kanya, magsilbing inspirasyon sa atin na patuloy magpursige kahit ilang malalaking alon pa ang dumaan sa ating buhay. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Well, I'm Ate Sherry Lynn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang post ng isang pasaherong pauwi na sa kanyang probinsya. Siya si Kathleen Lacorte. Dahil po sa kanyang kabutihan, abay, isang lumayang person deprived of liberty o PDL ang nakauwi at nakasama ang kanyang pamilya. Ang nakakabilib na kwentong ito, ating pong panoorin. Isang hindi inaasahang pagtatagpo ang nag-viral sa social media at nagatid ng inspirasyon sa maraming netizen. Ang kwento ni Kathleen at Anastasio talaga namang kinagigiliwan ng marami. Agad kami nakipag-ugnayan kay Kathleen, 4th-year student mula sa University of Lipa at kasulukuyang nagtatrabaho sa Pasay. Ako ma'am si Kathleen Lacorte mula sa Lipa, Batangas. Masayang naikwento sa amin ni Kathleen ang mga pangyayari bago pa niya makilala ang lalaking kanyang nirespondihan. Lumabas po ako ng trabaho noon, tapos nagsakay po ako dito sa may Newport. PTEX po yung dumaan na bus, pero usually po dumadaan po talaga ako dun sa kabila, which is papuntang Buendia. But then, ewan ko po bakit PTEX yung nasakyan ko, kaya po sabi ko, doon na lang ako sasakay.
Ayon pa kay Kathleen, hindi niya pangkaraniwang ruta ang PITX kapag umuuwi sa lalawigan. At ito ang unang pagkakataon na siya ay napadpad sa nasabing terminal. Nang makasakay, umagaw sa atensyon ni Kathleen ang isang lalaking tila may malaking bukol sa ulo. Nakita ko po si tatay nung umakyat siya sa bus. Then, napansin ko po kasi na meron siyang malaking bukol dito sa ulo niya. Kaya po parang lagi akong napapatingin sa kanya. Then, nung nagtitiket na po si madam na konduktor, sabi po ni tatay, "Naku ma'am, wala po akong pambayad, kakalabas ko lang po kasi ng kulungan." Hanggang sabi po nung ate na konduktor, sabi niya, "Sir, hindi po pwede yung ganyan kasi bilang po yung upuan, madadali po ako niyan sa checkpoint at saka po ng inspector. Hindi po pwede yun." Tapos sabi po ni tatay, "Bababa na lang po ako," sabi po niya. At nang marinig niya ang pag-uusap na iyon ng nasabing lalaki at ng konduktor, hindi na nagdalawang isip si Kathleen na siya'y tulungan. Tapos nung umalis po yung ate, tinanong niya po ata sa driver ko anong gagawin dun sa walang pambayad. Tapos sabi ko, bababa na po si tatay. Sabi ko, "Tayo, wag po kayong bumaba. Ako na lang po yung bahala." Sabi ko, "Wala naman po yun sa akin, ma'am, kasi 188 lang naman eh. Malaking bagay yung magagawa para sa kanya. Makakauwi siya sa kanila. Tsaka may anak din po kasi ako, ma'am. Alam ko sa sarili ko na nakikita ko sa mga mata niya nung sinasabi niya pa lang yung pangalan ng anak niya, umiyak na siya. So bilang may anak, nararamdaman ko din yung feeling niya ng pangungulila sa anak niya." Dito na nakausap ni Kathleen na lalaki na nakilala niya na si Anastasio Avila. Marami po siyang kwento na sabi niya, ang hirap palang makulong dyan sa Maynila kasi mahirap daw, sinasabi niya nga po na masakit yung paa niya kasi kapag daw po nandun sa kulungan, bawal yung palakad-lakad. Kailangan nakaupo ka lang tas nakabaluktot yung mga paa mo. Tinanong ko po siya, sabi ko, "Tay, saan po kayo uuwi?" Sabi niya, sa Lipa. Sabi ko, parehas po tayo, taga-Lipa din po ako. "Saan po kayo sa Lipa?" Sabi niya, "Sa Tangway, dun sa Lumina Homes." Tapos sabi ko, "Paano po yun, tay? Meron po ba tayong pwedeng tawagan para po pagdating natin sa Lipa, may susundo po sa inyo?" Sabi ko po, "Baka po may contact number kayo ng mga kamag-anak niya doon." Sabi po niya, na kuha daw po dun sa pinagkulungan niya. Tapos po, sabi ko, baka po meron na lang FB kasi nakapagkwento po siya na meron siyang 2 anak. Nakilala niya po kasi sa akin is babae. 15 years old daw po at saka 10. Sabi ko, "Tay, baka po pwede natin siyang i-message. Ano pong pangalan niya?" Tapos sinasabi niya pa lang po yung pangalan ng anak niya. Umiiyak na si tatay. Sabi ko, "Tay, wag po kayong umiyak." Tapos tinanong ko po, kinonfirm ko po sa picture kung yun nga yung anak niya, lalo siyang umiyak. At dahil na rin sa kwento ni Anastasio, si Kathleen agad na nag-post sa isang Facebook group upang mahanap ang sinumang nakakakilala rito. Naisip ko po, nung wala siyang contact number, dahil hindi din po nagre-reply yung anak niya nung minessage ko, kasi gabi na din po eh, sabi ko baka tulog na. Tapos sabi po ni tatay, ayun nga po, baka daw po meron ng makakakilala. So ang ginawa ko po, pinost ko po siya sa Lipa City, Philippines na group. Tapos sabi ko, siya daw po si Anastasio Avila, taga Barangay Tangway. Tapos po, ayun po, pinost ko po siya na yung info niya, nilagay ko po doon. Anya, nakatutuwang marami ang agad na sumagot sa kanya at nagpatunay, nakakilala nila si Anastasio at handa itong agad tulungan. Marami pong nag-message sa akin kaagad at nag-comment dun sa post. Opo, kilala daw po nila si tatay. Tapos marami pong nakapagkwento sa akin na mabait yang si tatay. Mabait yang si Katasyo po yung tawag nila. Mabait yang si Katasyo. Ganito ganyan. Marami pong nag-message sa akin na saan daw pwedeng sunduin. Sabi ko, bababa po kami ng SM Terminal dyan sa Lipa, mga 11:30 po siguro. Ramdam ni Kathleen na marahil ay gutom na si Anastasio kaya maging ang pagkain niyang daladala, iniabot na niya sa kanya. Galing siya sa kulungan, tapos parang naglakad lang siya kasi kung wala siyang pamasahe sa bus, so malamang papunta doon sa terminal, wala siyang magagastos, so malamang hindi siya kumain. Sabi ko, nagpares naman ako kanina, hindi pa ako masyado nagugutom. Kaya po sabi ko, tayo baka po nagugutom kayo. Ang kabutiang ito ni Kathleen, anya,
minana pa niya sa kanyang ama. Kasi sabi nga ng tatay ko, wala din namang masama talagang tumulong. Kasi yung tatay ko talagang napaka-helpful din niya. At dahil abala si Kathleen sa kanyang trabaho, hindi na niya ulit na nakumusta si Anastasio. Nagulat po ako, nag-chat po siya sa akin sa Messenger. Sabi niya, nagpapasalamat po siya. Sabi ko, wala pong anuman tayo, sana po nasa maayos ka ng kalagayan ngayon. Tumulong. Ito ang mensaheng nais ni Kathleen na ibahagi sa ating lahat. Naisip ko lang po talaga na talagang kailangan ko siyang tulungan. Kahit hindi, halimbawa, pwede ko naman po siyang hindi pansinin eh. Kasi marami namang ibang tao na baka maging concern sa kanya. Hindi ko po alam, basta sabi ko po sa kanya nung sabi niyang bababa na siya. Sabi ko, tayo wait lang, diyan ka lang, huwag ka nang bababa, ako na po yung bahal. Sa kahit ano pong sitwasyon, sa kahit anong pagkakataon, dapat lagi tayong willing na tumulong sa mga tao sa paligid natin. At hindi natin dapat silang husgahan kasi hindi naman po lahat ng nasa kulungan ay makasalanan. Ang pagtulong, walang pinipiling tao. Wala ring pinipiling panahon. Basta't bukal sa loob ang pagresponde kahit sino, kaya itong gawin sa kanyang kapwa. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Isang linggo bago magbagong taon, tinupok ng sunog ang maraming kabahayan sa lungsod ng Parañaque. Kaya, ang inaasahang masayang bagong taon, abay bagong problema po para sa kanila. Ang agarang pagresponde at ang regalong bagong pag-asa ng lokal na pamahalaan sa mga biktima ng sunog, narito at ating pong panoorin.
Madaling araw ng 26 ng Disyembre taong 2022. Oras kung saan mahimbing sa pagkakatulog ang karamihan. Isang sunog ang biglang sumiklab sa barangay San Dionisio sa lungsod ng Parañaque, dahilan upang matupong ang halos 100 kabahayan sa lugar. Isang bahay nila Kenneth na hindi nakaligtas sa nangangalit na apoy. Nagsimula daw po ng alas 2 pasado. Lumakas po, umabot po ng hanggang mag-aalas 5 ng umaga po. Ayon po sa mga bali-balita po, haka-haka, ang pinagmulan daw po ng sunog po ay yung mag-asawa po daw na nag-aaway. Kaya naman po lumakas po agad yung sunog kasi po kasarapan po ng tulog. Nandiyan na po agad yung apoy, wala na po agad kaming nagawa kundi maglikas, unahin po yung kaligtasan ng bawat isa. Yung unahin po yung mga bata na kailangan nilabas. Tapos po namin nilabas, sinubukan po namin bumalik para makipagbayanihan, makitulong po sa mga bomberong rumusponde. Lumakas pa daw po yung apoy kasi nawalan po daw po ng tubig yung bombero, may isang oras. May pumutok pa po ditong gasol na sunod-sunod. Wala umano silang nagawa dahil sa lakas ng nagbabagang apoy. Sobrang lakas po eh. Napakalaki po talaga. Mula po tramo 1, tramo 2, sinabot po ng malakas na apoy. May mga sinasabayan pa ng mga nagpuputukang gas, LPG gas, mga ganun po. Kaya yung apoy talaga, mabilis lang po talaga lumaki. Tsaka yung malamig po yung season natin ngayon eh, kaya po malakas talaga yung hangin. Saglit lang po, kain tumupok ng mga bahay po agad. Ang kanilang mga naipundar, naging abo na lamang sa isang iglap. Natupok po talaga lahat ng gamit. Kasi po, ang pinakadaanan lang po namin dito, yung itong baba lang po talaga. Bumalik po kami dito mga kapatid ko po, kami kasama mga bilas ko, kaming mga lalaki. Ang tumulong po kami dito magbayanihan, dito po namin pinadaan yung tubig. Yung apoy po kasi, akala po namin wala na eh. Wala na po kasi sa taas eh. Yun po pala, nasa loob na ng mga bahay. Pagtuklap po ng yero, ng isa sa mga bombero, bigla pong lumiyab yung apoy na dumaan po agad sa mga wire, hanggang sa nagkalat na po pa ganun. Wala na po kaming nadalang mga gamit. Di na po namin naisip na magdala miski isa. Kasi po, baka may chance din po kasi na may stranded po kami dito eh. Ang kanilang bahay ang nagsisilbi nilang alaala sa kanilang namayapang ama. Kasi itong bahay na po na to, pamana pa po namin to ng tatay ko. Tatay ko lang po gumawa na ito eh. Tapos kaming mga magkakapatid, yung pinaka nagsilbing labor niya. Ito na lang po yung naiwan niya sa aming memorya eh. Ayun po, parang sobrang nakakalungkot po na yung pinaghirapan namin, bawat isa. Mabilis lang po tinupok ng apoy. Bagong taon, bagong simula talaga, bagong pundan. Pasalamat pa rin po kasi wala naman pong nasaktan sa amin miski isa. May mga nasugatan pero hindi naman po ganun kalala. Bagamat may kaliitan ang kanilang tahanan, 8 pamilya naman ang nakatira rito. 10 po kasi kami magkakapatid. Yung 2 ko lang pong kapatid yung napahiwalay, yung isa po nasa Antipolo, yung isa po nandyan lang po sa Tramo 3. Sa isang pamilya po, may 2 hanggat 4 na anak. Dito po si Samuel Bucar, ang asawa niya po yung ate ko na si Aileen Togonon. May anak po siya na baby, 1 month old. Yung pinakapanganay niya po, 6-year-old. Dito po si Carl, si Albert Togonon po, kuya ko po. Ang anak niya po si Carl Albert at si Mary. Dito naman po si Gemaline Togonon, ang asawa niya po si Francis Albores. Ang anak niya po si Francis Sayon. Meron po putong taas. Ang nakatira po si April Togonon, ang asawa niya po si Apple, Laher. May 6 po silang anak. Dito po sa may pundasyon na po na to, ang nakatira po dito, kami po ng asawa ko, si Mylene Carahay. May 2 anak po na si Slicker at si Harley Kate na may edad 1 years old po at 3 years old. Dito naman po sa pinakataas na po, sa double deck po, ang nakatira po dito. Ang ate ko po na si Irene Togono. Dito po, yung nanay ko po na mag-isa po, na si Linilita Togonon po. Kasi yung aming pong tatay ay yumao na po noong October 26. Sa ngayon, ang gymnasium ang nagsisilbi nilang pansamantalang tahanan. Halos lahat po ng pamilya nandun po ngayon sa gymnasium. Yung iba po, gawa ng hindi na po kasya, sobrang dami. Sa mga malalapit na lang po na kamag-anak tumutuloy.
Mahirap po kasi may mga baby po kami. Masyado na po kasing overload po yung gymnasium natin. Tapos sobrang daming bata, 24/7 gising. Kaya hindi po ganun pwedeng makapagpahinga ng maayos. Tsaka kailangan active ka rin po para pag may dumating na tulong. Kami po yung representative kasi kami may green card. Agad naman silang nakatanggap ng mga tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong individual. Di naman po kami pinapabayaan. Salamat po kay Senador Bongo, nagbigay po ng tulong pinansyal, katuwang ng DSWD. Sila Mayor, salamat po kala Mayor, kala Edwin, kala Eric po. May nagatid po sila ng tulong sa grocery, pangkain araw-araw po. Na kaya naman po makasurvive hanggang sa makabangon po ulit. Sa ngayon, unti-unti nilang pinaplano kung paano sila muling babangon. Ang plano po namin, yung mga natanggap po namin ditong magkakapatid na tulong, ayun po yung bibili namin po agad ng materyales para mabubungan po agad to, maayos, para po matiraan na po ng tao agad. Unti-untiin po namin. Tapos ang balak din po namin sana, kung aprubahan po, magkakalamit tulungan po kami para maano po agad, matayo po agad yung bahay at makabalik sa dating pamumuhay. May mga ikot daw po dito na mga investigation kung pwede pa daw pang tiran o willing ba talagang baklasin na lang para patayuan. Sa ganun po kasing sitwasyon, kung babaklasin po ito lahat, may hirapan po kami. Kulang na kulang po talaga yung budget na para mapatayo. Ang nangyayari po nun, baka magwatak-watak pa po kami ng pamilya kung di agad na ito matayuan. Kasi ito na lang po yung nagbubuklod sa amin, magkakapatid eh. Kaya pinupursige po tao namin, lalo na sa nanay ko. Kasi nanay ko po, may edad na rin po yun. Humingi po kami dito ng tulong. Humingi pa ng hygiene kit. Unang-una po mga hygiene kit. Mga first aid po, damit, pambata, bata hanggang matanda. Araw-araw na pangangailangan po, needs na pagkain po, at lalong-lalo po siguro pinansyal para makapagpatayo ulit po ng bahay. Makipag-ugnayan na lang po sila sa may barangay po dyan na lagi pong naka-steady lang po dyan para pag kailangan po may magpupunta po na magbibigay ng tulong, sila po yung nag-organize, nag-centralize para lahat po mabigyan. Ayon sa kagawad ng barangay na aming nakausap, agad silang rumisponde nang makatanggap sila ng tawag tungkol sa nasabing sunog. Dumating yung time na 2:30 to 3, may tawag agad sa amin para mag-response yung aming kabomberuhan. Awa na Diyos, nauna kami, kaso nga lang, dumating ang time na talagang yung tinamaan ng sunog ay talagang puro mga informal settler. Hindi makapasok ang mga kabomberuhan, kaya umabot sa 5 yung alarma ng ating kabomberuhan. Tumawag na sa unit ng kabuuang NCR para ma-akupa yung apoy. Ang total area na naapektuhan ay umaabot sa 217 families at ang individual 704. At yun talagang yung structure owner is 87. Makikita niyo yung area, may isang lugar dyan na 3 palapag siya, pero ang nakatira dyan, kundi 7 pamilya, 6 na pamilya bawat isang structure. Kaya ganun ka-risk yung area. Agad din umano nilang inasikaso ang mga apektadong residente. Unang-una, yung binigay namin dito, yung proteksyon na mga gamit nila hindi ma-looters ng mga taong labas. Kaya pinroteksyon ng aming barangay. Yun ang nagawa naming unang paraan para marespondehan yung mga gumagawa ng hindi maganda. On the spot po, nung gabi rin na yun, nabigay na rin kami kaagad. Nagbigay na kaagad ng kahit na pa lugaw-lugaw, paso-paso-pas. Yun po yung ginagawa namin. At sa ngayon po, talagang nakamonitor kami yung food pack ng mga galing sa barangay, lunch, dinner, lahat meron na sila. Maging ang lokal na pamahalaan ng Parañaque, agad ding rumisponde sa mga nasunugan. Ang quick response po ng LGU ng
Parañaque after ho ng sunog ay binabaan po agad ng CSWD at ng UMADO para sa pagbabalidate ng mga nasunugan. Sa utos na rin po ng ating mahal na butihing Mayor Eric Olivares po at ni Congressman Edwin Olivares po, na kung saan ay after ng validation, malaman namin kung ilang mga families, kino-ordinate na agad namin ito sa GSO at sa CSWDO at sa DSWD-NCR para magbigay po ng mga pangunahing pangangailangan ng mga nasunugan like yung hygiene kit, yung food pack, tapos yung grocery galing sa LGU, at saka po yung financial assistance po. Tapos, niready na rin naman po namin yung lugar kung saan pwede po silang mag-evacuate, katulad po na nandito po sila. At nagtinak na rin po namin ang barangay at yung ibang mga opisina ng mga city councilor para ho magbigay po ng mga kanya-kanya po nilang mga tulong o assistance po para sa mga biktima po. Bumaba na rin naman po dito si Senator Bongo nung last day para magbigay din po ng goods at humingi na rin po sila ng tulong sa DSWD Central Office para magbigay na rin po ng 10,000 po para sa cash assistance ng mga families na nasunugan po. Sa ngayon ay pinaplano nilang mabuti ang pagbabalik ng mga residente sa kanilang lugar. Nagkaroon kami ng urban planning dito, nakipag-ugnay na kami sa city para ma-reblocking yung area. Kasi isang block talaga sunog na. At saka yung lugar naman alienable and disposable, pag-aari naman ng gobyerno ito. May plano ang council na magkaroon ng isang resolution para magkaroon ng tunay na road right of way sa area. Kasi nagkasundo ang ating congressman at mayor na hindi sila magbibigay muna ng gamit sa bahay, katulad ng yero, kahoy, o ano pa mang materyales, hanggang hindi na inspection ng engineering official namin. Kasi talaga kung makikita niyo yung pinsala na dulot ng apoy, talagang delikado na. Baka dumating yung time na magkaroon tayo ng hindi natin masabi, magkalindol, konting uga lang siya, babagsak na. Kaya ang gagawin namin sa barangay at sa LGU, tutulong kami na i-shutdown na lahat yung mga nasunog na bahay na hindi na po pwede. Nakipag-usap po ang barangay kay Mayor Eric at kay Congressman para ho ayusin po yung lugar na magkaroon man lang ng right of way para may mga access po, no, yung lugar para in case na wag na sana mangyari yan, no, ma-responde yan kaagad. At saka yan nga ho yung sa Meralco, nakipag-coordinate na rin kami at sa Maynilad para ho sa para ho maitap po yung mga linya na nawalan po. Pag bumalik sila sa kanilang tahanan, may naka-ready naman pong mga construction materials na ibibigay po si Mayor Eric Olivares po. May plywood, 8 piraso o 8 pirasong mga yero at saka mga kahoy po. Agad din nagbigay ng tulong ang responde sa pamilya ni Kenneth. Bit-bit natin ang ilang hygiene kits at pagkain na higit na kailangan ng kanilang pamilya sa ngayon. Ay! Kaya't lubos sa pasasalamat ni Kenneth sa biyayang kanilang natanggap mula sa ating programa. Salamat po sa Responde, sa Net25 sa pagpunta rito at pagtulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Tatanungin po namin to ng utang na loob. Salamat po ng sobra sa pagtulong. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Paparte-parte na lang po namin. Salamat po. Sa nakararami, simbolo ng bagong pag-asa ang pagpapalit ng taon. Ngunit para sa mga residente na apektado ng sunog sa Parañaque, isa itong hamon para muling bumangon at magpundar. Dahil kahit naging abuman ang kanilang mga pangarap, hindi ito hadlang na magpatuloy pa rin sa laban ng buhay para sa kanilang pamilya. At ang programa, laging narito para sa kanila na umaalalay at rumiresponde.
When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe. Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Nakakita ka na ba ng sanggol na may maliit na ulo kumpara po yan sa isang ordinaryong bata? Ang kondisyon po nito ay tinatawag na microcephaly. Isang grupo naman ang nakilala ng Responde na may malaking puso para tumutulong sa mga batang may microcephaly. Kung sino sila, narito at inyo pong kilalanin ang una nating Certified E-Responder sa taong 2023. Sa pagpasok ng bagong taon, isang panibagong e-responder din ang nakilala ng ating programa. Sila ang Microcephaly Awareness Philippines. Layo ng grupo na tumugon sa mga pangangailangan ng mga batang ipinanganak na merong microcephaly. Ang microcephaly po ay yung mga batang ipinanganak po na maliliit ang ulo, na hindi na po nag-develop ang brain nila, tapos kalimitan po sa kanila is mga bedridden babies, ganyan. Apektado po lahat. Basta hindi po nagpa-function almost lahat po sa kanila. Ang microcephaly group ay nabuo noong 2017 bilang isang maliit na grupo lang po. Ang ginagawa po ng group is tinutulungan makahanap ng sponsor yung mga batang talagang nangangailangan, sharing knowledge with the other members po. Ang pangunahing layunin ng grupo ay respondihan ng mga magulang ng mga batang may microcephaly. Bukod sa awareness, ang tulong na binibigay namin sa kanila is yung iparamdam sa kanila sa bawat magulang at saka sa mga bawat bata na hindi sila nag-iisa. Na merong isang grupo na handang umalalay sa kanila. About po sa mga in-kind po donation, iniipon po namin yan kapag may event po kami like gatas, diaper, biskuit, mga blender, suction machine, mga oxygen tank, na kung sino po yung nangangailangan ng mga medical equipments po, ginagawan po namin ng paraan para matulungan din po. About medical needs po, sharing knowledge with the members po, tumutulong kami sa mahanapan sila ng mga ahensyang pwedeng lapitan, ng mga guarantee letter para sa hospital bills, laboratory, ganun po. Sa loob ng 5 taon, daan-daan na ring mga bata ang kanilang natulungan.
Sa Rami po, simula 2017, siguro almost 500 na po. 500 kids. Samantalang dati ang akala namin napaka-rare po, piling namin, nag-iisa kami. Nung nabuo yung grupo, nagkaroon kami ng isang malaking pamilya. Tulad ng ibang magulang, alam din ni Maricar ang hirap na magkaroon ng anak na may microcephaly dahil isa siya sa mga ito. May anak po akong may microcephaly, 6 years old po siya. Nung una, hindi ko matanggap, pero ang pinaka-the best way pala is acceptance. Nung natanggap ko yung kalagayan ng anak ko, doon naging buo. Lumawak yung kaalaman ko. Tapos yung kaalaman na ng mga nalaman ko, i-share ko po sa mga kapwa nanay na nagsisimula pa lang din po. Nung umpisa, hindi po talaga. Hindi ko matanggap na bakit yung anak ko, bakit ako. Wala naman akong ginawa. Wala akong inargabyado. Pero bakit nabigyan ako ng ganong klaseng anak? Pero habang tinitingnan ko yung anak ko sa ospital, sa loob ng 1 taon, 9 beses, 10 beses kaming nakukonfine. Kada makukonfine kami, 27 days kami nagtatagal sa ICU. Nung nakikita ko siyang lumaban ako. Kasi hindi siya sumusuko eh. Paano mo susukuan ng isang batang lumalaban? At dahil sa kanyang karanasan, ito nagmulat sa kanya na tulungan ang ibang magulang na katulad niya ng pinagdaanan. Sa pag-guide po sa parents, lalo po yung mga nagsisimula pa lang, yung may mga bagong members po, ang unang-una po namin inaano sa kanila is pagtanggap. Pag natanggap mo yung kalagayan ng anak mo, masisimulan mo lahat, mauumpisahan mo lahat ng mabuti. Pag natanggap mo siya, magagawa mo lahat sa doktor, laboratories. Nakilala rin namin si Gretchen, isa sa mga magulang na natulungan ng grupo ni Maricar. Unang-una ko po nakilala si Admin Maricar po. Kasi po, na-confine po kami sa ospital ng Muntinlupa. Sakto po, na-confine din po yung anak niya po. Tapos, parehas po sila ng case. Pero wala pa po akong alam masyado dun sa case niya po. Sinabi lang po ng doktor, tapos po, in-introduce po sa akin ni Mami Maricar yung grupo po ng microcephaly kasi na-diagnose po siya ng microcephaly po. Tapos may support group po pala yung mga ganong case ng mga bata. Katulad ni Maricar, hindi rin niya agad natanggap ang sitwasyon ng kanyang anak. Hindi po ganun ka agad-agad namin natanggap. Matagal din po. Natanggap namin siya later na po nung medyo nagkaroon na po kami ng kaalaman kung paano po talaga yung tamang pag-aalaga, yung pagtanggap. At saka kung paano namin matuturuan din yung tao sa paligid namin, kung paano rin siya i-handle. Kaya't malaking tulong ang responde na nakukuha niya mula sa grupo. Katulad po ng nagsishare po kami kung paano po yung tamang pag-aalaga, kung ano po yung mga ginagawa namin sa mga anak namin. Tapos kung mga advice, tapos suporta po, katulad po ng mga nanay na may mga ganitong kondisyon. Siyempre, nagkakaroon po kami ng mga ups and downs sa buhay. Yun po, nag-a-advisean po kami sa mga buhay namin kung ano yung mga dapat namin gawin. Minsan nagsisharean din po kami ng mga gamit. Minsan yan si Mami Maricar, may NGT ka pa ba? May mga syringe ka pa ba? Yun, minsan nagsisharean din po. Malaking tulong din po. Yung mga ganun naming bagay. Tapos nagkakamustahan din po kami. At ang pondong kanilang ginagamit, pinaghihirapan nila ang pangangalap. Ang ginagawa po ng group is tinutulungan makahanap ng sponsor yung mga batang talagang nangangailangan, sharing knowledge with the other members po. Yung iba po, ginagawa namin ng parang fundraising kapag yung bata ay nasa ospital, ganun po. Sa paghanap ng isang sponsors, napakahirap po talaga kasi kailangan makuha mo po ang tiwala nila. Ang tiwala po kasi hindi basta-basta nakukuha yan eh. Kailangan pinaghihirapan mo po yan. At saka nagpapasalamat po kami kasi may mga tao po talagang buong pusong nagtitiwala po sa amin. Kaya nananawagan sila ng tulong upang patuloy na makapaghatid serbisyo sa mga nangangailangang bata. Sa mga gusto pong tumulong sa mga bata po sa grupo po namin sa Micro Awareness Philippines, pwede po kayong mag-message po sa page namin, Micro Awareness Philippines sa FB page po. Lahat po ng tulong po ninyo
ay sigurado pong makakarating sa mga bata at magiging napakalaking tulong po nito sa bawat bata at bawat pamilya po. Ang bawat bata ay ligaya at biyaya ng kanilang mga magulang, anuman ang kanilang itsura at anyo, normal man o may kapansanan. Kaya't sa mga magulang na tulad ni Maricar at Gretchen, patuloy silang lumalaban para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. At nariyan ang Microcephaly Awareness Philippines upang gabayan sila sa abot ng kanilang makakaya. Ako nga po pala si Maricar Sumawang, President ng Micro Awareness Philippines Certified E-Responder. Kung kayo po ay may nais na isumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto nyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala ang mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalinlangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras nakabantay kape. Ano man ang mangyari, hindi titigil. Tuloy lang sa pagresponde. Tuloy lang sa pagresponde. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Ikaw ba'y naaabuso at nais kang malamangan? Kung nasa katwiran, walang dahilan para mag-alangan. Kung meron daan, alam mo may lupa o hadlang at meron depekto. Tatapalan ng lunas, meron kasagutan at laging konkreto. Ang aming sagot para sa lahat, panig sa katotohanan. Ang mga maling paratang sa iyo'y pabubulaanan. O residente, komento mo dito ay pwede. Suhestyon, bagay na bagay sa Responde. Bagay na bagay sa Responde. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal.